Yung mga bro, what is good? Welcome back to Josh on Point, no? So mga bro, kung nakita nyo na yung title, alam nyo na yung pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan natin about NPC mindset, no? Kung ano ba yung mga tumatakbo sa mga NPC na to, no? At ano pa yung NPC na nga sila, at ano ba yung mga mali na ginagawa pa nila sa reality, sa internet, no? So ngayon, kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. So mga bro, kakatapos lang ng shift ko sa trabaho. Inistorbo natin si paring Monching. Inistorbo natin to. Sabi ko, pre, walang magawa. Content tayo. Sumama si tropa yan. So, labas mo yung motor mo, pre. What the fuck? So yan, no? Tatambay kami dun sa Bermosa. Doon kami doon natin pag-uusapan yun. Kasi pagdating sa mga NPC mindset yan, okay kausap to si Ching, no? Malalim mag-isip to, kaya gusto kong kasama to mag-isip dun. Pag-usapan yan, no? So tara pare, punta na tayo dun. So mga pare, nandito na tayo sa Bermosa, no? Nasa tapat kami nitong Coffee Bean. Bakit dito? Kasi maliwanag kasi rito compared dun sa kabila na Starbucks. Medyo madilim kasi ron. So maghanap kami ng pwesto na pwede naming pwede kaming mag-vlog, no? So kaya pakita mo natin yung mga motor, bro. Always, no? Lagi pa napakita yung motor, bro, pag tumatambay. Ano yung mga baby namin to, di ba? Again, may Baby Loves, the Vitpelen 401. Mga baby ko yun, talagang sexy ako dito. Alam mo bro, pagka nakikita ko tong motor ko, no? Nakikita ko tong motor ko, parang na-imagine ko sa kanya parang Megan Fox Transformer era. Ganon ka-sexy pare. Ganon ang feeling ko rito sa motor ko na to. Then again, syempre yung lagi nating kasama na RC 390 ni Monching. So, tara, let's go. Well, yung gusto ko pag-usapan dito, itong comment na to, napapakita ko dyan yung picture, yung sa comment na yan. Ang sabi niya dyan, nasobrahan kay Andrew Tate. Okay, saan siya nag-comment? Anong video yun, pare? Ito yung pinag-uusapan ko, yung maliit na clip lang siya about sa solo leveling na video ko. Okay, kung nakita niyo yun, in-upload ako ng short clip sa TikTok, tapos yun, in-upload ko sa YouTube, no? Kung saan sinabi ko doon, no, ito yung exact, parang hindi naman exact word, pero parang sinabi ko doon is yung solo leveling, yung reawakening na doon sa solo leveling is parang may halintulad ko sa red pill moment mo bilang tao. Okay? And then siguro tatanong ko, bakit ano namang kinalaman ng comment niya, Boss Josh, na nasobrahan kay Andrew Tate, no? Well, ito kasi pare, no, napansin ko lang, no, na-realize ko lang pare. Kasi tinignan ko yung profile nito ni pare. Hindi siya naka-follow sa akin. So meaning, pag hindi ka naka-follow sa akin, hindi mo alam yung mga pinag-uusapan natin doon, no? Now, na-realize ko lang na dito kasi lalo na sa internet, sa tunay na sa reality pare, na marami pa ring tao, no? Marami pa ring tao ang sabing in a simplest form tanga, no? Paano ko nasabing tanga, pare? Yung alam mo yung pinag-uusapan natin na yung tanga ka, hindi mo nga alam kasi na tanga ka, di ba? For example, yun nga yung katulad sa video na yun, no? Inalintulad niya ako kay Andrew Tate. Why? Bakit sa tingin ninyo? Kung bobo ka sa internet, pag narinig mo yung red pill, no? Kahit pa tanungin niyo yung lahat ng mga tao, kahit hindi man yan siya sobrang into red pill mindset, pero ang pagsabi mo kasing red pill, matik yan, alam ng karamihan niya, lalo na pagka may alam ka ng konti, hindi ka pa tatanga-tanga. Ang ibig sabihin talaga ng red pill, kahit hindi ka nga nasa red pill movement, yan yun nga, nagising ka sa katotohanan. Yung definition ko ng NPC. No, ang NPC is yung mga taong
sobrang mababa yung capability ng utak. Na hanggang dito lang talaga yung kaya nilang intindihin. Nakarinig sila ng motivational kahit walang red pill. Nakita niya may motivation, sabi, ay, ito, dumadami na yung mga Andrew Tate. Pero kung titignan niyo pa rin history, sobrang andami ng naging motivation. Iba-iba lang ng way ng pagsasabi. Okay? Kaya nalaman niya na Andrew Tate yung gano'n. Kasi yun lang yung nag-trending. Diba? Yung trending, kaya nagka-idea sila, ay, Andrew Tate to. No? So, yun yung yun yung definition ko ng NPC, pare, di ba? So ikaw ba, ano ba sa tingin mo? Kasi binigay ko kay Ching yung comment. Ano ba masasabi mo rito, pare? Kasi yung Red Pill sa Matrix na movie yun. Oo. Pero 1999 kasi yung Matrix or ano. So baka bata pa talaga tong tao. Pero kung matanda na to, tapos ganoon magano, talaga legit nga na NPC talaga. NPC. Yun either, kung titignan mo sa comment niya, either bata pa nang walang alam talaga. Or kung matanda niya, putang ina. NPC talaga. NPC. Yun na nga. Hindi ako, masasabi ko doon kung halimbawa nakakita siya ng ganung content. Tapos given na nga na ayun, para nakita kaya sa internet, sabihin gumagamit siya ng internet, ma-recognize si Andrew Tate, sabihin, yun nga, nasa internet siya tumatambay. Ang daming information sa internet. Kung pag pinanood mo yung video mo, bakit Andrew Tate? Ang dami pwedeng maisip yun na yun yung ibig ko sabihin, yun yung gusto kong i-tackle natin na pag-usapan eh. Kasi unang-una, paano maisip si Andrew Tate na anime yung pinag-uusapan natin na I'm sure hindi nanonood si Andrew Tate. Yun yung sinasabi ko na NPC mindset. Ang NPC mindset para sa akin is talagang yung mga taong ang utak lang kung ano yung trending, yun yung alam nila. Alam mo yun, yung kulang sa basa, kulang sa labas sa bahay, kulang sa... Actually, tignan mo, halatang nang iinis lang yun pero failed ka na kasi hindi kami naiinis. Gagamitin lang natin itong opportunity na to para tirahin yung mga ganyang klase ng tao. Hindi, ako naman kasi, hindi ako saan naasar. Gusto ko rin talagang ipakita sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko na I'm sure na walang NPC rito. Sana na yung klase ng NPC, no, na yun nga, yung capability ng utak hanggang dito lang. For example, bibigay pa ako ng isang example sa'yo, pare, na madalas ko rin nakikita sa comment section ko. Ito, pare, hindi ako bad trip, okay? Hindi ako naasar, malabo, bro, malabong masar ako niyan. Pero isa sa mga best example niyan, pare, lalo na yung naging active ako sa TikTok. Pag every time na naka-bonnet ako, ang tawag nila, nakikita ko sa mga comment, pero hindi naka-follow to. So meaning, nangiinis lang talaga. So, hindi sila naka-follow back. Tapos, ito na, naka-bonnet ako, nagbibigay ako ng advice, di ba? Sasabihan ko, ang madalas kong makikita na comment dyan, salamat Haring Manggi. Puro ganun. Now, nakakatawa yun, di ba? Nakakatawa yun para sa akin, pero doon ko rin nakikita kung ano yung capability rin ng utak mo. Kumbaga, naka-bonnet lang ako, Haring Manggi. Nagigets nyo ba? Pare? I think nagigets yun na yung ibig ko sabihin na sinabi namin ng stylist ng mundo ng fashionistang nag-bonnet. Si Justin Bieber nag-bonnet, si Chris Brown nag-bonnet. Si lahat, ang dami nagbo-bonnet. Haring Manggi yung ano mo. Saan ba sumikat si Haring Manggi? Sa TikTok. Di ba? Sa TikTok. So, yun yung sinasabi ko ng mga NPC na tatanga-tanga na walang ibang alam kundi yung sa trending lang na kung ano yung uso na gusto kong iwasan. Lalo-lalo na sa mga viewers ko dyan na gustong malinis yung utak nila. Saka, pare, ano mo yun? Kasi kaya lagi ko rin sinasabi sa mga viewers natin dyan na mag-try kayo ng maraming bagay, mag-explore kayo ng maraming bagay para lumawak din yung utak ninyo, may makilala kayo ng ibang tao, makaalam kayo ng ibang trend, ibang tao, yun nga, yung mga ibang experience. Doon kayo malalayo sa pagiging NPC, no? Lalabagit na yung NPC, ulitin mo lang yung... Sinabi mo ba kanina? Hindi ko matanda ko. Hindi mo sinabi kanina yung NPC, no? In-explain mo ba? NPC, hindi. Kanina? Tulungan mo ulit sila, yung mga follower mo, para mas malinaw kung ano yung NPC. Kasi alam ko iba rin definition mo. Although malapit yung definition natin. Doon tayo sa non-player character, yung sa video game. Sa video game. Okay. Yung NPC, pare, sa mga hindi nakakaalam, so baka sabihin ninyo, ano yung NPC? NPC, pare, ang meaning nun is non-playing character. No? Saan galing yun sa mga video games? Yun yung, kung active kayo sa video games, yan yung mga hindi gumagalaw. No? Ikaw yung main character, may hindi gumagalaw.
Yung NPC na yan, ang gagawin lang yan is based doon sa system na in-install sa kanya or pinrogram sa kanya. Kaya tinawag siyang NPC kasi wala siyang ibang gagawin kundi yung nakaprogram lang doon sa yung pinrogram sa kanya. Kunyari, ang pinrogram lang sa kanya is magbenta ng potion. Yun lang ang gagawin niya all throughout ng nilalaro mo. Yun lang ang gagawin niya, hindi siya mag-i-explore. Saka doon na invento yung NPC. Madalas ko rin nakikita kung sino pa yung mga mabababaw yung isip, kung ano yung kaalaman lang na mababaw. Yun pa yung may ingay sa internet Yun pa yung madalas na nakikita ako na medyo nakakaya. Di ba? Kumbaga nakakaya ka talaga kung ganun lang yung kapasidad mo. Kumbaga, tangina, ang layo-layo ni Andrew Tate doon sa anime na solo leveling, narinig mo lang na parang nagmo-motivation ako. Andrew Tate yung nakita mo. Sububo ka talaga sa paningin ko. Tsaka actually, sasablay talaga siya sa maraming sense tapos tayo talaga mahanapan talaga natin siya ng maraming angulo na bobo siya. Kasi una, kasi ganito, si Andrew Tate, idol ko yan. Idol ko yan kasi maraming meron sa kanya na wala sa akin. Ngayon, yung nag-comment, kung gusto kanyang asarain na parang it's a compliment pa tutusin, di ba? Kasi kung tutusin, sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin kay Andrew Tate. Ang reality, okay, kasi sasabihin ng iba dyan na haters ni Andrew Tate, ay, may kaso yan may kaso. Sige, i-take into account natin yung kaso na sinasabi mo. The reality is walang napatunayan. Dinala siya sa na walang napatunayan. Ano pa ang reality? Yung buhay ni Andrew Tate, karamihan ng lalaki, yun ang gustong makamit. Ano yun? Madaming chicks, mayaman, sold na, financially stable na, di ba? Financially freedom ba tawag niya? Financially stable na. Di ba lahat ng lalaki, yun yung gustong makamit. O, di ba? So, anong insulto ba yun? Di ba? Parang hindi, di ba? Hindi, kung mag-iisip ka, hindi. Tsaka ako sa akin, pre, malinaw sa akin na ang pinopromote ni Andrew Tate, pairalin mo yung masculine, mo. Oo, di ba? Wag mong patayin yung masculine energy mo. Exercise mo para mabuti, para masulit mo yung buhay mo dito sa mundo. Ngayon, kung itong taon to para gamiting insulto yun, sabihin hindi talaga siya nakikinig or hindi niya, bakit, yun na, kulang sa testosterone. Pucha. Pisiko ba pare sa tingin mo? Ano yung dapat kasi tayo naman dito, hindi man tayo basta tumitira lang. Nagbibigay rin tayo ng tips dito para may mauwi sila na kaalaman. Ano sa tingin mo dapat nilang maiwasan or gawin para malayo sila sa ganun, sa NPC na mindset? Maging busy sa mga productive na bagay. Basican natin na karamihan sa atin nakalimutan yung importansya nitong mga basic na to, which is yung health nga, yung exercise. Hindi nila kasi sabihin natin karamihan ng ordinaryong Pilipino gusto ng pera feeling nila kailangan nila ng pera para magawa nila yung mga bagay-bagay Pero ang totoo, yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin, nasa harap mo na siya lahat. Halimbawa, gusto mo mag-enjoy ng magagandang lugar. Pag nag-jogging ka sa umaga, mapupunta mo siya. Malalakap mo yung hangin. Ganun. Tapos kasunod na doon na dahil nag-exercise ka, maganda yung pakiramdam mo buong araw. Ang nangyari kasi, ito kaya alam ko to kasi pinagdaanan ko rin at may marami akong kaibigan na ganun. Umabot sa point dati na yung bawat bagay ba na ginagawa mo, kahit yung mga simpleng bagay, laging tinatanong magkakapera ba yan? Kung halimbawa pag-exercise, hindi ka magkakapera. Pero may ibang aspeto ng buhay mo na ma-add. Nasa totoo lang, pag yumaman ka na, hahanapin mo yung mga bagay nyo. At ang problema doon, halimbawa yung magandang katawan, yung ma-healthy na katawan, pag mayaman ka na, hindi mo mabibili yun Hindi mo mabibili yun yun din yung pinagsisiyan ng ibang mayayaman. Diba, kunyari, pagka nagkasakit sila ng ganito, sasabihin nila, sana nag-exercise ako. Sana. At ano ba yung laging sinasabi ng mga doktor? Kunyari, may nakitang sakit sa'yo. Anong madalas sinasabi? Mag-exercise ka. Di ba? Hintayin mo pa ba na sabihin sa'yo? Di ba? Ayun yun. So, yun nga. Yung mga basic na bagay na nasa harap natin, napakadali, halos libre na siya, accessible. Yun nga, magbasa sa internet,
mag-exercise. Basta ang ako masasabi, which is ginagawa ko sa buhay ko, pag gising mo pa lang sa umaga, mag-ipon ka na ng mga bagay. Gawin mo na, umpisahan mo na agad na gawin. Ito para sa akin yung pag-video games, para lang yan sa mga katulad nila Doggy. Yung mga, kung ang karir mo talaga video games, sige, gawin mo yan, mag-ubos ka ng oras. Pero sa totoo lang, majority ng mga Pilipino, hindi naman dyan ang bagsak ng Pero inuubos yung oras sa, diba? Kasi, iba kasi yung ginagawa mo lang for relaxation. Kunyari, after mo, gagawin mo siyang as a reward. Kunyari, nag-workout ka, pagod ka. Kailangan ko magpahinga. Okay, pwede, diba? oo. Pero baga reward, pero pag yun na yung ginawa mo as talaga, yun nga, sabi mo, inuubos yung oras, di ba? Tapos hindi mo naman yan career. Wala. Ang saya siya ng ano, di ba? So, papasok ka dun sa NPC. Papasok ka dun sa NPC na mindset, parang, video games lang, ganun. Well, hindi siya healthy, no? Hindi siya healthy. So, yun nga, no, yung sinabi niya kanina, sinabi ni Ching kanina na isa sa mga dapat mong gawin yun, may internet, may available ka na resources, gamitin mo, di ba? Para hindi ka maging NPC. Okay, tama yun, no? Agree ako dun. Pero, ito na nga ang problema, no? Ito problema ng karamihan din talaga ng mga tao dito sa Pilipinas. May internet, no? May choices ka na kung anong gusto mong panoorin, pero ang madalas nila talagang pinapanood yung mas nakakasira pa ng utak nila na talagang imbis na makalayo sila sa pagiging NPC through internet, yun pa yung internet pa mismo ang nakakatulong para nandun lang sila sa system kasi anong pinapanood, puro ka-kengko yan, diba? Again, walang problema manood ka ng kengko kung ginagawa mo to after mong gawin yung dapat mong gawin, pero kung yan at yan ang pinapanood mo, diba? Kung yan ang kinakain mo, yan at yan ang lalabas sa katawa mo. In this case, pag yan at yan ang pinapanood mo, ang dalaw mo rin, kengkoy, sinasabi mo kengkoy, isip mo kengkoy, di ba? So yun yung isang way para maiwasan ninyo magiging NPC. Mamili naman kayo minsan, di minsan dapat lagi, mamili kayo ng mga content creators or content sa internet na may matututunan kayo, pare. O na meron nalalalim yung pag-iisip ninyo, di ba? The main word is may matutunan kayo yun. May matutunan kayo na useful. Isa yun sa sinasabi ko, basic rin yun. Basic yung bilang tao Basic yun, bilang tao, matutunan. Kailangan matuto ka pala. So yun nga, dahil nga nasa internet hindi naman namin pwede masabi na magbasa ka ng libro. At least may internet na ngayon, di ba? Doon ka mag-ganon, di ba? Doon ka mag-gain ng language sa mga ganon. Yan ako, sa experience ko, yung natutunan ko sa pagiging curious sa lahat ng bagay na pwede kong matutunan sa internet. So, naging curious, natutunan ng bagong information. Doon nag-umpisang mabasag yung mabasag yung ego ko. Yung halimbawa, dahil naging open ako sa information, yung na-realize ko na, putya, ang dami ko pala talagang hindi pa alam. Ang dami ko pang malalaman. Tapos kumbaga, ang daming options ng either emosyon na paiiralin ko sa sa pang-araw-araw. Doon ko natutunan na kasi ito yan halimbawa yung taong nakapanood ng video mo, tapos nag-comment siya na nagkaroon siya ng intention na mang-insulto. Kasi yung arsenal niya ng ideas na ibabato sa sobrang limited kasi. Sobrang limited. Kaya ganun yung naramdaman niya. Hindi niya na-practice yung pagiging na i-open yung sarili niya sa bagong information. Kasi alam mo sa totoo lang, alam mo kung bakit ang hirap pag-usapan nitong ano na to. Kasi putya, nakita niya kayang mali dun sa nakita niya mali dun kaya yun nga So, yun nga, describe natin yung NPC. Ako sigurado na though merong mga tao na sa mababaw na level, akala nila okay na sila dun sa pagiging NPC. Marami yan. Marami yung ganun. Pero hindi tayo nilagay dito sa mundo para maging NPC. Isipin mo to kung sino man yung grupo o tao. Kasi definitely merong grupo o tao na iilan lang na nagpapatakbo nitong sistema na to na ginagawa nila lahat ng gusto nila. Ini-enslave tayo sa paraan na gusto nila. Parang
ano na to, beyond red pill na yun. Pero sige lang, pasok mo lang. Pasok mo lang. Ini-enslave nila tayo sa paraan na gusto nila para sa benefit nila. Talagang sagaharan yung nagagawa nila sa mundo. Ganito yan, to the point na sa sobrang bored nila. Hindi na sila kaya pasayahin ng pera. Ganun kalawak yung klase ng freedom na to the point na kaya nila mag-enslave ng tao. So ito yan. Nangyayari yung mga ganon, nakapang-enslave sila ng mga tao kasi pumapayag yung karamihan na mangyari yun, which dun nga yun sa case ng mga hinahayaan nila maging NPC sila. Kaya gusto ko sabihin, napakasimple lang ng paraan para kumawala. Hindi mo kailangan maging milyonaryo, hindi mo kailangan maging bilyonaryo para makaalis ka dun sa status ng NPC. Kailangan mo lang mas lalo maging connected dito sa katawan nito. Gawin mo yung purpose nitong katawan na to. Hindi ka na NPC. Step by step, mabubuo mo yung mundo kung saan malaya ka talaga. So, ayun pare, no? Again, baka ma-misinterpret ninyo. Hindi ako napikon or na-bad trip sa comment na yun. Ginamit ko lang talaga yung comment na yon para ma-explain kung ano yung mga mindset ng isang NPC, no? At yun, in-explain na nga namin at sinabi rin namin sa inyo yung mga ways para maiwasan yun. So yeah, comment down below pare kung ano mga reaction ninyo, suggestions, and yun, reaction dito, no? Sabihin nyo sa akin kung anong gusto ninyong sabihin, di ba? Kung nasaktan kayo or meron kayong gusto pang i-add, okay lang yun pare, no? Batuan naman tayo ng idea rito, wala namang problema. Tulad nung ginagawa namin ni Ching, nagbabatuan lang kami ng idea rito. Diba? So, yun, ganun, no? Okay, so, yun lang pare. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.